Ito yung pintuan niya. Tapos ito yung makina, oh. Oh, diba? Wow! Nakakalula siyang tignan. Yung tunog ng tubig, yun yung gusto kong naririnig. Oh, grabe yung alon, nakakatakot. Yan. Sir, sarado po yung Cannon Road. Ang lamig. Alright, nandito tayo ngayon sa Rosario, La Union at pupunta tayo sa Baguio City at dadaanan natin ang dangerous road na Cannon Road. Tatlo ang alam kong daan papunta ng Baguio. Ito nga ang Cannon Road, Marcos Highway at ang Asin Tunnel. Ngayon sa lahat ng road na yan, ang pinakamaiksing ruta ay ang Cannon Road. Pero siya yung pinakadelikado lalo na sa panahon ngayon. Maulan at landslide prone ngayon sa Cannon Road. Kamakailan may nabalitaan tayo na nadaganan ng malaking bato yung kotse at yung garahe. At nakakalungkot na balita, mukhang may nadamay pa na alagang hayop doon sa pangyayari na yun. Kaya ngayon, pupunta tayo at para makita mismo sa mata natin ang nangyaring trahedya na yun, ano? At nang mabigyan ng babala yung mga gustong umakyat ng Baguio City ngayong panahon na ito. Ngayon, ayon sa nabalitaan ko, sarado daw yung kalsada ng Cannon Road. Gawa ng may naglandslide daw doon sa ginagawang tunnel, and yun nga, baka tinatanggal ngayon yung bato na malaki doon sa location kung saan siya nalaglag. Ngayon ang gagawin ko, dadaan ako sa Marcos Highway, iikot ako, then subukan natin na pasukin yung area na hindi nagmumotor. Tignan natin kung kaya lakarin, no? Sa tatlong ruta na alam ko, itong Marcos Highway ang pinakaligtas daanan papunta ng Baguio. Yun nga lang, medyo mahaba lang siya. Sa Asin Tunnel naman, delikado yung kalsada dahil masikip, maraming pasikot-sikot, paliko-liko. Yung Cannon Road naman, okay lang yung kalsada pero tabi siya ng bundok, so mas prone yung ang mga nalalaglag na bato o kaya mga putik, lalo na pagbasa. Kaya kung mapapansin nyo dito sa Marcos Highway, madalas yung mga malalaking truck na papasok ng Baguio ay dito dumadaan dahil mas maluwang ang kalsada. Para sa mga turista naman, hindi nila madadaanan yung Lion's Head papunta. Yun pa naman ang madalas pinupuntahan ng mga paakit ng Baguio, lalo kung first time. Pero dahil pwede namang umikot from Marcos Highway, pasok tayo ng Baguio and then labas ulit tayo ng Cannon Road. Ayun, yung mga big bike dito sila dumadaan, no? So para madaanan natin yung Lion's Head, so tingnan natin kung yung saradong kalsada ay hanggang saan, at magiging update na rin ito para sa mga gustong umakyat. Naka anti-fog lens nga pala ako na idinidikit sa likod ng visor ng helmet. So mas maganda ito kaysa sa pinlock dahil yung pinlock katagalan tumitigas yung rubber. So nangyari kapag napasukan ng tubig, lumulusot, at habang tumatagal dahil tumigas nga yung rubber, nagagasgas yung lens. Unlike dito, nakadikit siya, hindi siya iniipit, so hindi siya nagagasgas, hindi tumatama sa ating lens. So nakafix lang siya at effective naman kasi nakikita nyo yung dito, nagpo-fog na or nagmo-moist na, diba? So kung saan nakadikit yung anti-fog natin, malinaw pa rin. Check nyo na lang dyan sa screen, nilagay ko yung product. Itong Marcos Highway from kung saan tayo lumabas sa T-Plex, no, sa expressway sa Rosario, La Union, is nasa 48 kilometers away lang naman hanggang Baguio City. Hindi siya ganun kalayo. Medyo mahirap lang umovertake dito lalo sa mga truck dahil nga paliko-liko yung kalsada, no. Sa iba pang parte ng Marcos Highway, medyo okay pa yung kalsada. Nagkakaroon lang ng pila-pila ng sasakyan kapag may mabagal sa unahan, like yung mga bus, yung mga tricycle, tsaka yung trucks. Mag-ingat lang kayo sa pag-overtake dito. Sa oras na ito ay alas 2 ng hapon, ganito yung traffic condition. Hindi ganoon kadami yung dumadaan. So dapat sa Cannon Road ako dadaan, and then iiwan ko na lang yung motor kung saan man. Kaso yung bato kung saan nalaglag is bandang Camp 7, malapit sa Lion's Head. Nandito tayo sa kanto na kung saan kakanan na tayo papunta ng Pugo and Baguio. Pag kumaliwa ka naman papunta ng Agoho. Tayo ngayon ay kakanan, at ito nga palang diretso na to, parang barangay lang yan, no? Madalas dito kami kumakain bago kami bumiyahe pa diretso dyan kasi maraming kainan dito, marami kang pagpipilian.
Ayan, suot ulit natin yung kapote natin na kulay orange, bagay sa KTM. Sakto orange din yung KTM eh. Hindi naman siya pinapasukan masyado ng tubig, maliban lang pag sobrang lakas talagang yung pawis mo, kasi yun na yung magko-convert as tubig na siya. Pero hindi pa rin siya perfect, lalo na yung pantalon, napapasukan pa rin siya. So kailangan tama yung pagsusuot mo sa kapote mo. Ito, may ginagawang kalsada. Itong pa letter C na kurbada ng Pamarcos Highway. Pero may nagta-traffic naman, so hindi kayo magkakasalubong dyan. Ito, pinag-go na tayo. Pero mas malapad yung kalsada ngayon ha. Nag-road widening sila. Haba ng ginagawang kalsada. Ayun, konti lang yung sasakyan no. Tsaka yung kalsada dito more on sementado lang no. Hindi siya asfaltado, kaya maalog. Ayun, dito asfalto na. Ngayong paakyat tayo. Kasi napansin nyo, ang kinang diba, sobrang dulas niyan. Dapat katamtaman lang ang bilis mo. Pero mas mabilis diba. Malayo nga lang siya. Tsaka napansin nyo, laging yung Cannon Road ang sinasara. Kasi tatlo ang pwede mangyari eh. Matibag yung kalsada dahil sa bangin, magkaroon ng landslide sa taas, or may bato na malaglag. Makikita nyo yung video na nalaglag na bato. Sobrang laki, parang ganyan kalaki oh. Nung nadaganan yung kotse, talagang pitpit na pitpit eh. Kanina pa ako bumabiyahe. Ito na yung pinakamalakas na ulan sa ngayon na naranasan ko ngayong araw. Grabe yung buhos. At ito nga pala sa kalsada na to, mag-ingat kayo. Kung manipis ang gulong mo pag dumaan dyan, pwede kang sumemplang no. Ito na, maputik na dito. Bumababa mula dun oh. Ayan na. Kaya buti maganda yung gulong nito. Ayan oh. Mukhang meron silang kinoconstruct or parang tinatabas nila ng sadya yung bundok no. Ay pumapara oh. Nakaka-fake yan eh no? Yung hamog, ayan na oh. Kaya kailangan meron kang auxiliary light na yellow yung buga nya. Kasi puti na yung kapaligiran. Siyempre puti rin yung headlight mo dahil LED na siya. Mas maganda yung effect pagka may yellow no. Ayan na! Yung fog na sinasabi ko, may nakalambitin pa dun oh. Sa malayo, wala ka nang makita oh. Dito bumibili ng souvenir. Meron pa dun. Ayan oh. Pagka may yellow na ganun, kitang kita ka diba? Alas 3 ng hapon. Medyo mahirap yung paningin natin sa kalsada. Paano pa kaya kung gabi diba? Dumidilim na. Parang alas 6 na sa oras na to ah. Ayan, eto na yung tunnel. Para mas safe nga naman sa mga malalaglag sa taas to. Mahaba-haba rin to. Gumagawa rin sila ng ganito sa Cannon Road. Kaya may construction ngayon dun. Pero ang alam ko yung kalahati okay na eh. Kumbaga meron na siyang bubong. Kalsada na lang. Sana mabalikan ko pa ng ganito rin yung weather. Kaso baka sarado pa rin dahil delikado nga. After nitong tunnel, yung tulay na mahaba. Meron din akong babalikan dito. Oo nga pala, sabihin ko sa inyo. Yung nga pala ang tunnel na yan, meron daw pwedeng akyatin dyan. Parang eto yon. Ayan o, sabi nila pwedeng umakyat dyan. Pero sa susunod na natin pupuntahan dahil masama nga yung panahon ngayon. Nalaman ko lang din sa mga motovlogger na pumupunta dito. Tingnan natin next time no. Ito na yung pinakamahabang tulay at mayroon akong naaalala dito. Umovertake na Mitsubishi Adventure sa double solid yellow lane. Eh may nakasalpukan yata siyang motor nun. Yun ang nakakatakot diba? Ayan ang itsura, wala kang makita sa baba oh. Medyo sira na rin yung kalsada no? Parang lumambot yung asfalto nila dito sa gilid eh no? Ganoon ako makapagpalipad ng drone gawa ng lakas ng tubig oh. Baka masira yung drone diba? Eto mukhang meron silang gagawing kalsada dito ah. Grabe yung agos ng tubig oh. Papaano ka overtake dyan? Tignan mo yung sasakyan, hindi mo man nakikita o bigla siya lumabas. Delikado pagka hindi naka-on yung ilaw nila no. Tignan mo oh. Nababad na sa tubig yung sapatos ko. Ngayon sinearch ko yung Lions Head, 9 kilometers lang mula dito. So kakanan na ako sa kanto. Dito yung shortcut papunta. Yung nga lang mukhang sa baba eh no. Dito. Ayan. Dito masikip ang kalsada at matarik.
So nandito tayo sa pinaka Baguio City. Dati kasi nasasabi ko pag nasa Burnham Park ka na, nandun ka na sa Baguio eh. Pero to part na to ng Baguio City. O yan oh. Ang lalim, di ba? Pababa talaga oh. Engine braking talaga oh. Meron pang mas matarik dyan. Ayan yung pababa na yan oh. Kaya hindi maganda na mabigat yung likod ng motor mo, aangat kasi. Ayan ang paakyat to oh. Woohoo! Kaya tamang-tama lang yung motor na dala ko ngayon. Hindi sobrang bigat pero may lakas din. Kailangan ko lang magpalit ng sprocket kasi yung naunang may-ari nito, ang alam ko pinalaki niya yata yung sprocket sa engine na dapat is maliit. Hindi ako sure dapat palitin o palaki. So tignan ko mamaya kung ilang tick yung nakalagay. Kasi dapat ibalik ito ng stock para mabagal lang siya sa first gear. Like nung nagmapanuepe ako, masyadong high speed yung first gear niya eh. So namamatayan ako sa river crossing. Dahil nga dapat doon gumagapang no. Hindi ka pwedeng bilisan, baka sumemplang. Eto, kakanan na tayo. Malamang kung sa Cannon Road tayo dumaan at kung pupunta tayo ng Baguio, dito tayo dadaan. Ngayon pabalik tayo, 3.9 kilometers na lang. Ito, Cannon Road open to light vehicles only. Sige, tignan natin. Ngayon kung hindi naman sarado ang Cannon Road, edi mas okay, doon na ako bababa. Kesa yung dadaan ako ng Cannon Road papunta, tapos kalagitnaan malalaman ko sarado pala, edi ang layo ng babalikan ko no. So edi mag Marcos Highway na lang ako, ikot na lang ako. Grabe yung tubig oh. Ganyan yung kanal dito oh. Ganda ng Cannon Road oh. Tapos yellow pa yung sa gilid. Oh, Cannon Road close daw, pero wala namang nangaharang. Tignan natin kasi nakapasok yung sasakyan eh. Kaya ito yung kinagandahan pag nakamotor. Kung sarado edi balik tayo, di ba? Oh, eto na yung nabagsakan ng malaking bato. Doon siya nang galing, tas bumagsak dito sa bahay. Ito dinudurog na oh. Grabe yung kotse. Okay, so ito na yung pinangyarihan ng pagbagsak. Katabi niya yung tindahan oh. Sir, ito po yung batong bumagsak doon, sir? Ganyan po siya kadami? Ang laki pala niya, sir. Grabe. Grabe, yan na lang natira sa kotse. Yung makina niya oh, ubos na. Pati yung likod nawala. Nawala rin yung gulong niya oh. Pit-pit oh, pati yung tinamaan oh. Ayun pa yung isa. Galing doon oh. Mula doon, ayun may truck pa doon oh. May backhoe nag-aayos doon oh. Tas gumulong dito yung bato. Dahil pababa dito yung kalsada, tumama dito yung isa. Yung isa naman doon. Buti na lang hindi dumiretso dun sa bahay, eh may nakatambay daw dito. So yung bato na to na dumagan sa kotse is eto na yun. Ganito siya kadami. Pinaghahati-hati na nila oh. Grabe. Yung pinaghirapan mong ari-arian, bigla na lang mawawala eh no. Nasa harapan naman ng bahay ninyo, bigla na lang mawawala. Grabe. Dinadala nila yung mga semento. Kasi ito yung isa, ang laki. Noonti-unti na niya sir oh. Umuusok na yung bala nung ano. Ito yung pintuan niya. Ito yung gulong. Tas ito yung makina oh. Grabe, ito yung hood oh. Tas na-focus yung bato dito sa gitna. Kaya yan yung pinakagrabe yung nangyari. Dito naman nang galing yung bato. Ayan, dyan sa gumulong. Sana walang malaglag ah. Yan, doon. Tapos dyan. Ito pa yung natirang mga ibang tipak ng bato. Tapos, mula doon, bumagsak dito sa kalsada. Ayan oh, parang may bumagsak na bulalakaw eh. Pagbagsak niya dito, dumiretso doon. Tapos yung isa doon. Grabe, sa taas ng lugar, hindi mo inaasahan talaga kung kailan babagsak yung mga bato nandun, no? Grabe yung mugs.
Ito yung likod na bahagi, oh. Dito ako nagpapakain ng aso. Ah, ito po. Oo, siyempre may pader dito. Apo. Hindi ko lang sa manggagaling ng bato, tumakbo ako doon. Ah, may pader pala dito, sir. So, nandito yung alaga nilang hayop na, no? Ito yung kulungan niya. Hello po. Ayan, dito mismo yung aso. Nakakalungkot naman. Ma'am, pwede bang makibalita dun sa aso? Ano pong nangyari dun sa aso, ma'am? Black, why yun? Ha? Black na nakita sa CCTV. Apo? Why yun? Ah, okay. Namatay ng dito na Tara, punta muna tayo na ang Lion's Head. Sana hindi sarado. Tignan lang natin yung sitwasyon doon. Tapos balik na tayo ng Marcos Highway. Nandito naman tayo ngayon sa Lion's Head. Ito yung Lion's Head. Ayan, para kita rin yung motor ko. Ayan ang ating motor. O, diba? Walang tao. Kasi maulan, diba? Ayun, sarado yung mga tindahan dun. Oh. Tapos sarado rin yung kalsada. Akala ko may tao. Statwa lang pala. Tapos, hindi na tayo makakadiretso pababa dito sa Cannon Road kasi nga sarado. Malamang yung ginagawa nilang tunnel is hindi siya passable sa ngayon. Lalo't meron daw nalaglag na mga bato-bato ngayon doon. Abante lang ako ng konti dito dahil may nakikita akong umaagos na tubig doon. Gusto ko lang tignan ng malapit. Malakas yung tubig eh. Ito pa yung maganda sa Cannon Road oh. Yung mga bundok na ganyan na nakapaligid sa kanya. Sana walang malaglag na bato ngayon kasi mukhang delikado to oh. Ang ganda nakikita yung mga maliliit na falls na ganyan na pwede kayang pumasok dyan. Sige po. Paalam lang konti no? Mukhang parking area lang to eh. Mukhang dito nila dinadala yung mga tipak na bato. Ang laking bundok nito. Parang tinitibag din nila yan eh no? Grabe yun oh. Ang lakas ng tubig. Ikot lang ako. May maliit na falls pa dun oh. Hello po. Sir, pwede pong makita lang yung falls. Papark ko lang po dun. Ayan, nagpaalam tayo kina sir. Ayan, lapitan lang natin yung malaking falls dun. Paano ba pumunta dun? Ah, dapat sa baba. Dito tayo bumaba. Yeah. Grabe, para akong nag-trekking nito ah. Buti maganda yung boots na suot ko ngayon. Yun oh, lakas. Kita nyo yung mga tipak na bato na to. Yan, galing yan lahat. Doon. Grabe, dito pa lang naririnig mo na talaga oh. Tapos yung tubig. Ayan. Ang lakas ng agos. Ang ganda. Umuusok-usok pa dun oh. Ang lakas ng hangin dun. Grabe, baka di na ako makabalik. Ngayon, pwede dun tayo. Para makalapit tayo dun oh. Dito naman, pwede rin dito. Buti makapit yung sapatos ko no. Yan. Ito. May tsinelas pa oh. May nagmimerienda dito. Ayan. Ayan, grabe. Dito tayo. Wow! Ang ganda nakikita. Yun ang matindi. Kung makakalapit lang ako, no? Hindi ako makakalapit ng maayos, ha? Baka di na ako makabalik. Masyadong matarik to. Doon sana tayo, no? So, hindi yung makakababa, oh. Grabe. Nakakalula siyang tignan. Dahil malakas yung ulan, no, naipon yung tubig sa taas. Ganyan kalakas yung buhos ngayon. Ang tindi. Pwede pang lapitan doon, no. Kung makakababa ka lang dito, tapos sakit ka doon. Kung dito ka naman dadaan, pwede, no. Kaso, pagdating dito sa bato na to, di ko alam kung may matatapakan banda dyan, eh. Baka di na ako makabalik, eh. Okay na to, at least nakita ko ng malapit. Imagine, no, may malaglag na tipak ng bato dyan. Grabe. Nakakatakot. Lakas! Alam mo yung nagbabangka ng kayak? Yo, pwede sa dyan eh, no?
Napakadelikado niyan pag diyan ka nag-swimming. Puro bato yung babagsakan mo. Grabe. May kino-construct pa sila dun, oh. Bahay. Yung tunog ng tubig, yun yung gusto kong naririnig. Paano tayo babalik? Ay, doon nga pala tayo galing, no? Dito na lang sa ano eh. Tandaan lang. Nakakapuwersa ng buto. Kailangan talaga nag-i-stretch ka, no? Oh, grabe yung alon, nakakatakot. Iba-iba yung kulay ng bato dito. Ito yung mga bato na may tinatawag na bato na buhay, di ba? Ito mga patay na bato. Ito yung mga malalaking tipak. Yan, imagine, ito yung malalaglag sa bahay mo. Grabe. Kahit ano pang sasakyan tumama yan, kahit Cybertruck pa yan. Durog talaga. Yan. Angas. Tapos siguro yung mga bato na to, yan yung mga dinudurog nila para maging ganito. Tama ba? O ganito. Nakakalula yung likod, oh. So yung mga construction equipment, malamang dito rin galing, you know. Siguro dito yung parking area nila. Ang lambot ng lupa dito. Balikan na natin yung motor. Sir, thank you po. Yep. So wala na akong pupuntahan dito sa kanan. So tanong nga natin kung sarado talaga yung Cannon Road. Diba? Kasi sayang eh. Ba, nandito pala si Sel eh. Para lumiti si Sel do. Sir, good afternoon po. Sir, sarado po yung Cannon Road? Hanggang saan po sarado? Yung may tunnel? Okay po. Sige po, thank you po. So yung mga nakikita nating sasakyan ngayon, yung mga lokal lang yan. Ayan, dyan tayo galing, oh. Ang tindi. Ngayon ko lang nakita yung Lion's Head na malungkot, ah. Walang souvenir. Doon ako sa Marcos Highway bibili ng souvenir. Matik, peanut brittle. Wala akong nakita nagtitinda ng taho ngayon, ah. Balik tayo ng Baguio City. Pero dadaanan lang natin ng konti. Nakapag-segue pa tayo sa Cannon Road, no? Pagdating sa view, para sa akin mas maganda sa Cannon Road. Dahil nga may ganyan. Sa Marcos Highway, wala tayong masyadong matanaw doon eh. Ito yung gusto ko sa Baguio tsaka sa Mountain Province. Ganyan yung klima. Maliban lang sa Baguio City, syempre super crowded na dyan. Pero pagdating mo sa ibang part ng Mountain Province, sobrang ganito lang. Parang dun sa Asin Tunnel, ganito rin. Ito, nag-traffic lang ng konti kasi kinukuha na nila yung mga tipak ng bato. Ayan, dyan tayo nag-park kanina. Malamang pati yung kotse niyan, binabakho na nila. Ayan, oh. Ay, hindi, dinudurog pala nila yung mga batong malalaki. Pero hindi na inalis yung kotse, oh. Bagay, wala ka nang masasalba sa kotse. Kaya dyan iiral yung acts of God. Kung naka-insured yung kotse, sagot ng insurance yung siguro hindi man 100%. Pero at least, di ba, may babalik sa'yo. Andito naman tayo sa tindahan ng mga souvenir. Ayan, sa Marcos Highway. At buti naman, meron tayong mga bag dito. So, dyan natin ilalagay. Ito yung mga available nila. Siyempre, peanut brittle, hindi mawawala yan. Ito masarap to, ah. Wala bang maliit nito? Ito pa, oh. Ito yung gusto ko dito, oh. Meron siyang dalawang flavor, no? Siguro ito maganda. Ate. Okay, ito. Ay, pareho lang ba yan? Iba yung brand eh, no? Ito na lang. May palaman pack, strawberry jam. Meron din silang tatlo, 200. Matamis. Tsaka malutong. Masarap siya. Order pa ako ng isa. Dito ko yata mararanasan. Akala ko sa Atok Benguet pa ako makakapag-usok-usok yung bibig eh. May konti. Ha? Kaya nga. Ano? Ang kapal ng hamog, oh. Ganun. Mas lalo kapag maulan, no? Dahil malamig, no? Saan madalas may aksidente? Sa Cannon Road o sa Marcos Highway? Halos pagkaramihan dito sa Marcos City. Ay, ganun. Sa akin kasi ano, Mga landslide. landslide. Oh, sa bagay. Mga dumadaan sa
Dahil konti lang dumadaan doon. Pagka ganito umuulan, sinasarado nila minsan din. Kaya. O kaya sa Marcos lahat sila, no? Wala, madulas. Madulas nga lang, no? Okay, nakabili na ako ng pangregalo sa bahay. At kumpara kanina nagpark ako, hindi pa ganito. Grabe, solid na. Antindi. Hindi ko muna ipapaanda rin para may engine brake. Pababa to eh. Di ba? Pahinto-hinto siya, oh. Eh kung mabigat yung motor, paano na? Ay, grabe. Ano nangyari dito? Grabe, giniginawa ko. Buti na lang may auxiliary light tayo. Solid. Wala nang makita. Hindi ka pwede magpatakbo ng mabilis. Tingnan mo. Para akong may katarata sa mata, oh. Puti lahat nakikita ko. Ay, ang tindi. Buksan ko na yung visor ko. Buti may windshield. Ayan pa yung mga nagtitinda ng souvenir. Kung ano yung tinitinda dyan, ay, yan ba yun? Ay, yan nga. Kung ano yung tinitinda dyan, ganun din doon. Mas marami lang gulay dyan. Bibili sana ako ng strawberry, kaso baka mabugbog. Pagdating doon, maging strawberry jam. Okay na yung peanut brittle. Ang lamig. Grabe, hindi lang pala kalsada yung may challenge, pati yung weather. Parang mas gusto ko pa yung maulan kaysa sa ganito. Pero dahil nasa taas lang tayo, kaya ganyan. Tsaka buti na lang tuyo pa yung katawan ko, pero lang sa sapatos. O nga pala, no, nakalimutan ko magpalit ng medyas. Nagdala ako ng medyas eh. Hanap ako ng mapagpaparkingan. Wala akong makita. Dito na lang sa side dito, to. Dito tayo. Ito ang legit. O yan, o. Diba? Ang lamig. Nakakatakot sumampa ng motor dito tsaka mag side stand eh. Pag hindi pantay, pwedeng tumumba eh. Ayan ang pagsubok. Huminto nga ang ulan. Mahamog naman. Ang cute. May maliit na falls doon. Oh. Ay, kasasabi ko lang. Biglang bumuhos yung malakas na ulan. Tindi. Grabe pagsubok to. Buti wala tayo sa Mapa 9 ngayon. Wow, ito na yung tulay. Sarap talaga mag-vlog sa tulay, no? Ito na rin ang sitwasyon sa Marcos Highway at konting Cannon Road. Maraming salamat sa mga nanood sa akin ngayon dito. At i-update ko kayo next time at akyatin natin yung itaas ng tunnel ng Marcos Highway. Nice, oh, may cute pa doon na falls, so gusto ko nakakita niyan. So yung sinasabi ko is dyan, aakyat ka dyan, papunta doon sa bubong niyan. So merong may-ari niyan, hindi ko sure kung sino. So alamin natin pagka hindi na masama yung panahon. At balak daw niyang lagyan ng coffee shop sa taas. Sana mangyari na yon. Hindi mo iisipin na may property sa bubong nito, no? Tapos may tanim pa siya. Oh, may pang souvenir pa dito, oh. Right, maraming salamat. Hanggang dito na lang, at kung ikaw ay umabot, sandali, wala akong makita. Paki-hashtag lang Read for Speed. Bye guys.